Kilala ang rabbit o kuneho sa Pilipinas bilang isang cute na pet. Ito ay isang uri ng livestock animal at sa gawing Europa ito ay inaalagaan upang maging pagkain. Ang kuneho ay isang puting karne na nangangahulugan lamang na mas masustansya itong kainin. Ito ay mayaman sa protina, iron, phosphorus, at kung ikukumpara sa karne ng baboy at baka, ito ay sadyang napakababa sa taba at kolesterol. Sa Pilipinas, lalo na dito sa gitnang Luzon, ang rabbit ay isa ngayong lumalagong industriya dahil sa dala nitong sustansya at mataas na ani. Halina't ating talakayin ito dito sa Ani at Kita sa Agrikultura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Isa ang Avens Nature Farm sa kilalang nag-aalaga ng kuneho na nasa ilalim ng pangangalaga ni Sir Art Veneracion ng Baliwag, Bulacan. Ngayong araw, malalaman natin kung paano nakapasok sa rabbit racing ang kanyang pamilya. Dati bago kami mag-farm, as a garment industry kami, no? Meron kaming isang garment factory at nag-export kami sa US. No? Kaya lang medyo stressful yung trabaho sa garment manufacturing. Medyo nagplano na kaming mag-retire early at 2006 nag-umpisa kaming mag-farming. Kaya lang weekend farmer kami during that time at every Friday afternoon umuwi kami rito sa Baliwag at Sunday afternoon bumabalik uli kami sa Metro Manila, particularly Quezon City, no? So, ganun yung naging buhay namin until the time na sabi namin walang mangyayari sa weekend farmer. So, we decided na umuwi na rito sa Bulacan, 2010. Nag-start na kami rito sa Baliwag. Unang plano ni na Sir Art ay magtayo ng agritourism farm site. Ngunit sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang farm site sa Pilipinas, nakita nila na pare-pareho lamang ang mga ito. Dito na pumasok sa kanilang isipan kung paano nga ba maging attractive ang kanilang sakahan sa mga bisita. Una nilang ginawa ay magtanim ng iba't ibang klase at uri ng exotic fruit trees tulad ng sapote, breadfruit at sa kasalukuyan na ay meron silang 100 species ng rare plants sa kanilang sakahan. Sa paghahayupan naman na ay meron silang native pigs, native chicken, bibe at fish pond. Sa kanilang pagbisita sa Chaong, Quezon, dito sila nakakita ng kuneho na hindi nila karaniwang nakikita sa mga farm sites. Kaya we decided to buy few number of heads, no? Ang nabili ata namin doon, siyam na rabbit. But ang problema namin during that time, hindi kami marunong mag-alaga, no? Kaya after 2 weeks namin inaalagaan yung una namin nabili, ay namatay yung kalahati. Yung 4 namatay. Natira sa amin 5, 2 male at 3 female, no? So, yun yung time na sinubukan naming mag-research, no? Sa ngayon naman, madaling mag-aral ng pag-aalaga ng anumang hayop, no? Kasi nga, andyan yung internet, no? Andyan yung Google na pwede kang mag-research, no? So, ang ginawa namin, hinanap namin sa Google at nakakita kami ng different information from Google. Ang ginawa namin dito sa aming farm, lahat na nakita namin information sa Google, dinalidate namin dito sa farm, no? So, yung nakikita namin adaptable dito sa Pilipinas ay yun yung inadapt namin. Itinuon nila ang kanilang pananaliksik sa pangangalaga ng rabbit para sa meat production. Dahil gusto nilang matugunan ang food sufficiency sapagkat mabilis kung magparami ang mga kuneho. Ngunit hindi rin naging madali para sa kanila ito. Naging problema rin sa umpisa. Kasi nga, yung market wala, no?
So we have to develop our own market. Ang ginawa ho namin is tinry namin magbigay ng training. Kasi nga sabi ko, in giving seminars, unang-una papakainin namin ng rabbit yan eh. If you have attendees of around 15 persons, 15 yung kakain siya ng rabbit. So, nagkakaroon ka ng market, no? But initially, tinrain ko yung family ko. Magmula nung nag-alaga kami ng rabbit, hindi na kami bumili ng baboy, manok, or baka. Ito yung aming kinakain dito. At before, meron din kaming baboy. Pag gusto namin kumain ng baboy at manok, meron kaming available dito sa farm, no? But unang naging market namin dito, yung aming family. Pinagpatuloy nila ang paghihikayat hanggang sa itayo nila ang Association of Rabbit Meat Producer na nairehistro sa Security Exchange Commission taong 2015. Ito ang naging daan upang maikonekta ang lahat ng rabbit meat producers ng bansa. Isa ang kalihim ng Department of Agriculture sa tumulong sa kanila dahil sa sinambit nito na ang rabbit ay pwedeng pang-alternatibo sa karne ng baboy. Isa rin itong magandang balita, lalo na at marami ang mga naapektuhan dulot ng African Swine Fever. Dahil kilala ang rabbit bilang alagain o pet lamang sa Pilipinas, meron pa ring mga kumokontra sa pagkatay upang gawing pagkain nito. Kami bilang isang organisadong grupo at kinikilala ng Bureau of Animal Industry, kami ay madalas patawag sa Committee on Animal Welfare, no? Dito sa Committee on Animal Welfare, kasama dito yung mga grupo na advocating animal welfare, no? At ang first experience namin when we were called, kasi nga they're asking us paano ini-slaughter yung rabbit. Noon kasi nagsisimula kami, talaga namang we're using cervical dislocation, no? Na it's hindi katanggap-tanggap sa kanila. But when we were called dun sa meeting, hindi na kami gumagamit ng cervical dislocation. May equipment na kami ginagamit, which ang tawag sa kanya is penetrating bolt, no? Ngayon, we encourage yung mga nag-slaughter na gumamit talaga ng itong penetrating bolt, no? Nang pinakita namin sa kanila yun, wala naman silang naging comment, no? Kasi nga it's based on international standard, no? Kaya lang malipas yun, marami pa ring naging pagpupulong at wala naman kami kasing binabiolate na batas, no? Nung bago namin pinasok to, pinag-aralan namin pati yung batas, yung mandate ng Bureau of Animal Industry na nakalagay naman doon that rabbit can be slaughtered and rabbit is part of our livestock, no? So, malakas ang loob namin humarap sa kanila dahil yun nga, wala kaming binabiolate na batas, no? Paano naman kaya ang kanilang pamamaraan ng pagmamarket ng rabbit? Meron kaming in-identify na 4 na markets, no? Ang unang market nito, hindi namin tinatanggal yung pet market, no? Kasi nga, kung ikaw ay nagsisimula, gusto mong kumita agad, andyan yung pet market na bumibili ng 4 weeks to 1 month old, no? Bagamat medyo hindi siya katanggap-tanggap na yung rabbit ay kinukuha mo rin sa nanay na sumususo pa yung mga rabbit at pinebenta mo na, no? Pero ito yung market ng pet shop, no? 3 weeks to 4 weeks. Bakit ito yung gusto nila? Kasi nga yung ganyang kaliliit, yung cute, no? So madali siyang ibenta. Pangalawang market niya is the laboratory, or ito yung mga schools na bumibili for experiment, no? Or for testing. Hindi lang schools, but merong mga laboratory, private laboratory na gumagamit ng rabbit for testing, no? Kami may mga customer kami ganyan. Malakas to pagka yung magbabakasyon kasi nga maraming nagtitisis, no? Ang buying ng laboratory is from 1 kilo to 1.5, no?
Then after the laboratory, ito yung breeders market. Sa ngayon, ito yung napakalaking market na halos lahat ng bumibili ng rabbit gustong pumasok sa pag-aalaga ng kuneho, no? Ang medyo nakakalungkot nga lang kung ito ay isang industriya na bagong-bago, lahat ng ipinapanganak na rabbit ay consider as breeder, no? Kung titingnan natin yung other livestock industry katulad ng baboy, meron na tayo dyan mga breeder farm na ito ay nakakonsentrate sila sa pagbebenta ng baboy na for breeder, no? Hindi siya for fattener or for slaughtering, hindi siya ganon, no? Kami rito sa rabbit industry, sa ngayon wala pa kami doon, hindi pa kami maabot, no? Na ito rin yung aking pinopropose. Sana matulungan kami rin ng gobyerno dito na magkaroon ng mga breeder farm in every regions na will cater to the would-be rabbit farmer na meron silang makukunan ng maayos na breeder, no? Yung breeders market, ito yung nakikita naming malaki at dito kami papunta, no? Meat market, no? Malaki yung potential nito na tingin ko dapat palakihin yung industriya, no? Sa ngayon, limited pa yung mga supplies, no? Sabi nung iba, ang rabbit hindi siya acceptable sa mga Pilipino, no? Ang parati namin sinasabi rito, meron bang available sa market ng rabbit meat? Wala naman eh. Anywhere you go, supermarket, meat shop, wala kang makikitang rabbit meat, no? Ito yung gusto namin mangyari, maging available sa everybody, na magpunta ka sa supermarket, meron kang mabibiling rabbit meat. Sabi nila mahal because we're selling rabbit meat at 450 a kilo. Ex-farm. Kung siguro maging available to sa mga supermarket, they cannot buy 450 pesos. Maybe the price will be around 550 pesos. No? Ganun yung magiging pricing yan. Nakita na natin na mataas ang demand sa rabbit, ngunit sadyang kulang pa rin ang producers para dito. Kaya isang magandang paraan ng pagkakakitaan ang pagkukuneho. Sa atin namang pagbabalik, ating malalaman ang tamang pangangalaga ng mga ito. Kaya't huwag bibitaw at magbabalik ang ani at kitas sa agrikultura. Muling nagbabalik ang ani at kitas sa agrikultura. Kanina ay nalaman natin kung paano nabuo at pinalakas ang rabbit racing sa Pilipinas. Ngayon ay atin namang matututunan kung paano ang pangangalaga nito at ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagkukuneho. Number one na dapat tandaan sa pag-aalaga ng rabbit is before engaging, try to research muna. Available naman na ngayon ang internet for research at saka mga books. Para hindi naman kaagad magkamali. At isa pang mahalaga is yung marami nang available din ng mga seminars na kinukonduct na para pag-aralan yung pag-aalaga ng rabbit. So, para yung panimula nila is hindi nakakadismaya. Kasi ma-apply kaagad lahat nila yung natutunan nila from the seminars. And yung sunod is yung proper sanitation at saka yung tamang lugar kung saan nyo ilalagay yung rabbit na hindi ganong exposed sa public at saka sa ibang livestock. Yung proper feeding and diet, hindi pwede rin sa kanila yung tipong pabago-bago ng kung ano yung pinapakain sa araw-araw. Magsiset kayo ng proper diet nila. For our farm, ang approach namin sa ngayon is feeds sa umaga na rabbit pellets talaga na all natural, yung without the additives. Kasi nowadays na nakikita ko, yung ibang rabbit racer, pagka hindi sila maka-avail ng specific feeds for the rabbits, kung ano na lang commercial feeds ang ipoprovide nila. Yung iba nga narinig ko, Integra daw, yung iba is hog pellets. Kung sakali man magpapa-substitute sila ng commercial feeds, I would rather pick yung hog pellets na lang. Kasi yung for the chickens kasi, ang manok, 2-leggeds lang yan. Tapos nangingitlog yan, hindi nagpapasuso.
Ang rabbit, kung ikukumpara mo, four-legged yan tulad ng baboy, nanganganak ng buhay din, tapos nagpapasuso din. Kinakailangan din na maayos at nasa tamang laki ang kulungan para sa mga kuneho. Yung cages, sa amin, for starters, ni-research din namin yan. Yung standard, international standard pa nga yung cages namin. Kasi nga, we're trying to avoid na rin yung animal cruelty. Kasi nga, inaalagaan mo yung rabbit for meat production sa amin dito sa farm. Dapat hindi rin stressful ang living ng rabbit before they go through the slaughtering process na. Kaya we try to research the international standard sizes ng cage. Also, to avoid the animal rights activists na mapuna kami na may mga pagkakamaling approach. And then yung tinuturo kasi namin sa mga ibang racers is hindi yung typical na pwede na yan na type. Kailangan sumunod ka rin talaga sa standard. Yung cages namin, nakaset yan for grow out up until mature stage. Although ang rabbits kasi, when it comes to 3 months old na age, nagiging territorial na yan. So, they need a separate cage individually. Individually na. Pero yung 1 month old na bagong wean lang dan sa nanay up until mga 2.5 months old, magkakasama pa sila magkakapatid sa kulungan. Pwede pa. Napaka-importante din ang pagiging maalam sa pagpaparami ng kuneho upang maiwasan ang inbreeding. Sa breeding process naman namin kasi, kadalasan, we do the procedure during the morning. Yung hindi pa ganong sikat yung araw. That is around 6:30 in the morning up until 7 to 7:30. We always set 6 to 10 pairs ang nakaschedule per day para sabay-sabay sila per batch. Ang gagawin namin, kukunin namin yung dam or yung ready to breed na rabbit na or nanganganak na rabbit na ready to breed at that time. Kukunin namin siya dun sa cage niya, weigh in namin siya, yung weight niya, tapos saka namin siya dadalhin dun sa buck breeder or yung lalaki na rabbit. Pagkalagay namin doon, hihintayin kong mag-successful mount yung buck or yung lalaki dun sa dam. Pagka nakikita ko na one successful mount na, that is the time na kukunin ko na ulit yung nakalinya pang susunod na mga ibibreeds ko that day. Yung assurance naman na kaya iniiwan ko muna doon yung dam na rabbit para at least magkaroon man lang ng 3 successful mount yung buck sa kanya. Yung kasiguraduhan lang na talagang mabubuntis yung rabbit ng babae. Tapos, pagka natapos ko yung hanggang pang-10 na pairing ko at that time sa breeding, babalikan ko na yung unang-una para ibalik yung babaeng rabbit dun sa dati niyang cage. The reason why kung bakit namin tinitimbang yon, may certain average weight kasi sila that they need to meet. Yung previous weight nila after giving birth at saka after lactating for 1 month para dun sa kids nila, dapat naibalik na ulit nila yung tamang timbang nila after the resting period. Let's say 2.8 siya before the breeding stage. Tapos ibinread ko, after 15 days, i-re-weight check ko ulit yun. That is yung tawag namin doon, test date. Yung 15 days kasi yon, dapat at least madagdagan na siya ng 150 to 200 grams kung pregnant siya. That means meron na siyang dala-dala nun sa sinapupunan niya. Pagka hindi nagbago yung weight nung dam level, let's say 2.8 siya nung pinabreed, tapos after 15 days, 2.8 pa rin siya. That is the time na pwede mo na ulit pa-remate. Ibig sabihin, hindi siya nabuntis. At least yung farmer, hindi naghintay ng 30 days. Hindi nag-aksaya ng panahon. Kadalasan naman yon kung maganda naman yung mga breeders mo na buck, for sure naman ma-impregnate talaga nila yung mga dam mo. So after 15 days, nag-reweight ka, nadagdagan ng 200 grams, that means pregnant yon, hindi mo na kailangan pakasta ulit. Tapos, obserbahan mo lang siya, lalagyan mo siya ng nest box, ika-25th day ng pregnancy niya. Kasi that is the time na naggagayak na yung inahin ng
nesting niya. Usually, ang period ng panganganak ng rabbit is nasa 28 days to 32 days. So, at least yung get to 25th mo, may nest box ka nang pin-provide sa kanya. Yun. Dapat tandaan na kailangang iwasan ang inbreeding o hindi dapat magkamag-anak ang ipapares na babae at lalaking kuneho. Ito ay upang maiwasan ang abnormalities tulad ng hydrocephalus, bulag, lumpo o hindi paglaki ng tama. Para maiwasan ito, kinakailangan ng proper recording mula pagkasilang pa lamang. Pina-follow namin yung meron kaming mga charts na ginawa to input data kung sino yung tatay noon at nanay noon. To the point na hanggang sa tatuan na namin sila ng 2 months old for the tracking number para traceability pa rin kung sino talaga, saan siya nag-originate. Kada inahin sa kanilang farm ay karaniwang nanganganak ng hanggang 9 na kuneho. Basically, ang production talaga ng isang inahin is 6 hanggang 8. Kasi ang suso lang naman ng inahin is 8 lang ang suso ng inahin. Malaki naman kaya ang pwedeng kitain kung papasok sa industriya ng pagkukuneho? Sa ngayon, malaking halaga yung pwede nilang kitain basta sipag at tiyaga lang din talaga ang kailangan. Tapos pagdating naman sa merkado, ang number 1 kasi tinatanong sa amin ng mga gusto magsimula sa rabbit is saan ba ang market? Actually, at first, we offer our gates open for the rabbit raisers, lalo na sa mga maliliit na farmer na rabbit raisers. Para kami yung unang maging merkado nila. On the long run, they would end up creating their own market. Tapos, although we try to support pa rin yung sa kanila, na nagbibigay pa rin kami sa kanila ng mga contacts na pwedeng maging potential buyers nila, sa maging potential clients nila talaga. Maaari ring kontakin ang Avens Nature Farm para sa mga interesadong mag-venture sa rabbit racing. Mga gustong mag-venture na expansion, sa ngayon, booming na kasing industry ng rabbit sa panahon ngayon. Kasi nga, nowadays, health conscious na ang mga tao. So, gusto nila talagang healthy living na. So, ito yung tamang paraan na nakikita ko na pagsimulan din nila na yung grow your own food, na para at least ligtas din sila in the future. At saka for the magbe-benefit din naman yung mga younger generation sila. Mako-contact nila kami through FB page. Available po yung Avens Nature's Farm FB page. Tapos dito ho, nagko-conduct na rin ng Avens Nature's Farm ng seminar every Saturday. They could reach us at 0918-903-0633. Yun po yung contact number ni Sir Art Veneracion, yung father ko. Siya ho ang nag-line up ng mga attendees niya dahil nga ho sa new normal natin, limited lang yung slots natin for the seminar. So, kailangan mag-book din sila in advance kasi madali rin mapuno yung seminar slots namin. Tapos to avail the rabbits, you could reach me at 0947-140-6284. Ako po si Archie. Regarding sa stocks ng rabbit na available dito sa Avens Nature's Farm, sa kung kanino ko po sila pwedeng ma-refer dun sa certain area kung nasan sila para at least hindi na sila lalayo. Kaya naman sa mga naghahanap ng pwedeng pagkakitaan, baka ang rabbit na ang sagot sa hinahanap nyo dahil may nag-aabang na mataas na kita sa pagkukuneho. Kaya sa ating mga kaagri na interesadong pasukin ng rabbit racing, huwag nang mag-alinlangan pa dahil base sa ating mga nakita kanina, maganda ang demand nito at malaki din ang potensyal na magkaroon ng mataas na kita. Kung nais mong muling mapanood naman ang ating nakaraang episode, bisitahin lamang po ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon. At huwag na rin kalilimutang mag-like, share at subscribe. Kung gusto mo namang manatiling updated sa mga kaganapan dito sa Kagawaran,
bisitahin lamang po ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at muli po tayong magkita-kita hanggang sa susunod na episode ng Ani at Kita sa Agrikultura.